So yung permanent danger zone naman po, ito ay base sa pag-aaral namin sa mga bulkan. Ito yung mga lugar kung saan nagkakaroon lagi ng mga casualties at laging tinatamaan ng volcanic hazards. Unfortunately, yung ibang mga hazards, di natin talaga, mahirap talagang iwasan. Like yung tinatawag nating pyroclastic density current or pyroclastic flow. Ito medyo mahirap po to. Ito talaga yung kaya nag-designate kami ng permanent danger zone dahil sa mga bulkan, yun yung madalas na tamaan itong pyroclastic density current. Ito yung magkahalong po yan, mga bato, abo, mainit na bato at abo at yung mga poisonous volcanic gases. Napakainit po niyan, mga umaabot ng lagpas 600 degrees Celsius. So, kapag tinamaan ka niyan, lapnos talaga ang balat mo at hindi ka talaga makakahinga. Pero I think yung talagang madalas tinatamaan sa labas ng permanent danger zone yung hazard ng ashfall, yung pagbagsak ng abo. Now, in most cases naman po, kapag bumabagsak na ito yung abo sa labas ng permanent danger zone, medyo na po yan, malamig na yan. Pero still, dahil may mga halong mga toxic chemicals, minsan po siya, minsan irritating or makati sa balat kapag tumama dahil minsan may kasamang mga asido.